So good evening po. Welcome po sa ating class ng Old Testament Introduction. Ang inyong pong lingkod, Edwin Siriaco. Kasalukuyan nandito po ako sa Tansa, Cavite. So ang para po sa pasimula ng ating lesson, na nandun yung, ay wait, stop lang muna. So ang Old Testament po, bakit po dapat natin pag-aralan ang Old Testament? The Old Testament is foundational to understanding the Bible. It reveals God's character, His plan, and His relationship with humanity. Kung tayo po ay mapalad na may nagagamit po tayong Bible na mula po Genesis hanggang Revelation. Sa panahon po ni Jesus, ang Bible po nila yung Old Testament. Okay? Tawag po natin doon Old Testament. Ang tawag naman nila ay Hebrew Bible kasi yung sa panahon ni Jesus, yung mga alagad niya, tinuturuan niya pa lang, no? At marahil nagre-reflect pa lang sila no sa mga ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus mula po doon sa Old Testament. Okay po? Karagdagan niyan yung sinabi sa 2 Timothy 3:16, 'di ba po? All scripture is God-breathed. Is useful for teaching, rebuking, correcting, training a man in righteousness. So, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo nung time niya, nung kausap niya si Timoteo ay ang Old Testament, yung Hebrew Bible. Okay po ba? At after nung fourth century AD, ayun naman po ay nakumpleto naman po yung New Testament. Kaya po nakumpleto nabuo po yung tinuturing natin na 66 na libro, di ba po, ng Bible. So, ang Old Testament po, kagaya rin po ng doon sa opening, makita natin, the Old Testament shows God as creator, holy, just, loving, and faithful. And again, kung ang New Testament, ang bagong tipan, ay nakapokus kay Jesus Christ, sa Old Testament naman kay Yahweh, or we should say yung yung God as He reveals Himself to nature, no? Kung paano ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga nilikha, di ba po? At particular po dito with, or sabihin natin special mention dito yung tao, kasi ang tao ang pinagkatiwalaan sa tao, inilagay ng Diyos ang kanyang image and likeness, no? Okay. At sa his attributes are consistently revealed. No, yan po ang makikita natin when we read the Old Testament. Pinapakilala dito si Yahweh, ang Diyos na hindi nakikita, pero in certain occasions within the Old Testament nagpapakita siya. So, ang tawag po natin doon sa theology ay theophany, pero dahil hindi po ito theology 1, so pwede ko pong alam niyo na, hindi muna bigyan ng attention yung mga ganong terms. Kahit na gusto ko man. So, ang Old Testament din po ay mahalaga kasi it is the foundation of the New Testament. Medyo parang sinabi ko na ito kanina, no? Without it, we cannot fully understand Jesus and His mission. Napakahalaga po ng role ng Old Testament kasi um, sa kultura at paniniwala ng mga Hudyo na malalim ang pinagbabatayan nila tungkol sa Old Testament, no? Kasama na dito yung kautusan ni Moises, no? Ay ipinapahayag or ipinapakilala po si Jesus sa pamamagitan po ng lumang tipan. Okay po? Kaya po pwede po nating sabihin, karagdagan dito po sa paliwanag sa slide na ito, na ang ang Old Testament ang nagpapatunay na si Jesus nga yung Diyos na tagapagligtas. Okay po ba? We said, another term for this is yung Messiah, so yung Kristo. At ang Old Testament din po ay nagpo-provide, binibigyan po tayo nito ng historical context. Binibigyan tayo dito ng kaalaman para
makita natin paano gumagawa ang Diyos sa kasaysayan ng tao. Di ba? For example, yung word na history, ang sabi ng iba, ang jargon, ang paliwanag ng iba, yung his, yung personal pronoun na his, referring to God, no? His story, so parang God's story siya, no? Pero cute pa rin siya pakinggan, no? Cute pa rin. So it provides the history of Israel, God's chosen people, and His covenant relationship with them. No po. Ganda ito kasi this is a preparatory field. When we say ang kasaysayan ng Israel, no? Sa lumang tipan, makikita rin po natin dito, unti-unting inilalahad ng Diyos yung kanyang plano para sa mga hentil. Okay po? So naroon yung initial plan ng Diyos para sa bayan ng Israel, pero later on, preparatory ito, lalo na at the time of the Lord Jesus Christ and the preaching of the apostles, no? Preaching of the apostles, the missionaries ni Jesus, no? Ay tuluyang nakita yung magandang plano ng Diyos na hindi lang para sa kaligtasan ng Israel, ng bansang ito, kung hindi para sa buong mundo. Okay. Although again, it leads us to further questions pa, no? And then the Old Testament explains the origin of sin and the need for salvation. We go back to the basic question. Sabi nga, bakit ba kailangan ng tao ng religion? Okay? Bakit ba kailangan ng tao na maniwala sa Diyos? No? Kasi there is this problem of sin. Yan, there is this problem of sin. At yung problem of sin, no, ayon nga sa kapahayagan ng mga humahayo, mga nagpapakilala kay Jesus bilang mabuting balita. No? Nagpapakilala kay Jesus bilang tagapagligtas sa mabuting balita. Yon, siguro mas angkop yun. No? Ay ang universal problem ay kasalanan. Ang kasalanan ang naglayo sa tao sa Diyos, ang kasalanan ang sumira ng ugnayan ng tao sa kapwa-tao, ang kasalanan ang sumira ng ugnayan ng tao sa kalikasan, even environment, no? Just this morning, ang babasa ko ng article na kung saan meron daw 4 na sperm whale sa southeastern coast ng United States, no? Na kung saan namatay itong 4 na sperm whale na to at different dates dahil sa pagkain nila ng napakaraming basura. Okay? Napakaraming basura, mga items na ginawa ng tao, di ba? Na kung tutuusin, wala namang kasalanan sa Diyos itong mga sperm whale, no? Wala naman din silang masamang binabalak para sa tao, no? Pero sa kabila nito, nadamay po sila sa kasalanan ng tao. At nakakalungkot nito, yun nga po, yung binasa ko lang kanina, no, ay 4 na sperm whale. Paano pa kaya napakarami pang mga creatures, no, sa mundo na nadadamay dahil sa yung bunga ng kasalanan na ginawa ng tao na nadamay ang mga nilikha ng Diyos, di ba? So makita natin ang Old Testament tinuturo dito yung problema ng kasalanan. Kung mas pag-aaralan pa natin, for example, yung pagkatapos kay Adam and Eve, sumunod dito yung kay Cain at Abel, at sunod-sunod po yun hanggang sa pagdating sa time ng yung malaking baha. Makita po natin, palala ng palala po yung problema. Palala ng palala ang sabihin natin, ang lawak ng kasalanan na inilahad sa mga unang kabanata ng Old Testament ng Genesis, ng unang kabanata ng Genesis. Pero hindi po nagtatapos dito kasi if we focus lamang sa kasalanan, no? Masasabi natin, naintindihan natin what sin is, naintindihan natin, pero hindi natin naintindihan paano nilagyan ng Diyos ng solusyon ang kasalanan. Okay? No? Yung kaya nga po nakalagay dito redemption. Paano nilagyan ng Diyos paano tinugunan ng Diyos yung problema ng kasalanan? At kahit po sa Old Testament, no? Meron pong
meron pong mga, sabihin natin, mga mensahe na nagpapakita po na kung paano po inayos at tinatama ng Diyos ang ugnayan ng tao sa particular muna sa bayan ng Israel, if you allow me. And then sa Old Testament na nalilito tuloy ko. Sa Old Testament ay pinapakilala rin doon yung mga tipanan, no? Or covenant. Ang basic or pinakamababaw na kahulugan po ng covenant ay agreement or kasunduan, no? Nagkakasundo yung tao sa kapwa-tao. Sa Bible nagkakasundo ang Diyos sa tao. Okay? Ang at kasama na rin dito nakikipagkasundo ang tao sa Diyos. Ibig sabihin, pumapayag ang tao sa mga terms na ibinibigay ng Diyos. Okay? However, marami at siguro ang ilan sa inyo ay matagal ng mga mananampalataya. Kung binabasa natin yung Old Testament, marami sa mga naiulat sa Old Testament ay yung mga paglabag, no? Mga hindi tinupad ng mga tao yung kanilang agreement na supposed to be is para um, yung kasunduan nila maging para tugunan yung naging usapan nila ng Diyos at sa tao, di ba po? So ilan sa mga examples po dito, yung covenant ng Diyos kay Noah, kay Abraham, kay Moses at saka kay David. Although masyado yung yung when you talk Noah, Abraham sa Genesis, Moses sa Exodus, Deuteronomy at saka Numbers, no? And even Leviticus, part of it. At kay David naman doon sa 2 Samuel. Excuse me po. Resume. Yan. Yan, susunod po ay tungkol sa kautusan at sa pag sinasabing ethics, yung understanding ng right or wrong. No? Medyo, alam ko mababaw yon, no? Pero para na lang sabihin natin, sa Old Testament, dinidistinguish dito, pinapakita dito kung ano yung gusto ng Diyos at ano yung katanggap-tanggap sa Diyos at ano rin yung hindi. Okay? Ano yung hindi katanggap-tanggap. Kaya po merong tayong mga batas. Di. Ayokong sabihin tayo kasi tayo ay niligtas ng Diyos sa kautusan, correct? Di ba? Niligtas tayo ni Jesus Christ sa kautusan, sa penalties ng kautusan. Pero when you read the Old Testament, pinapakita sa kautusan yung kalooban ng Diyos, yung kanyang kagustuhan para sa tao. Sige po. At malaking issue po rito yung kabanalan or we say holiness, no? Yung to be set apart for God. Di ba po? At marami rin sa Old Testament ay tumutungkol sa propesya, no? Prophets spoke God's word and foretold the coming Messiah, no? So, yung dito po makita natin prophets, yung ito po yung dalawang
dalawang kahulugan ng propesiya. Ang una po ay ipinapahayag ng propeta ang kalooban ng Diyos sa tao. Siya yung tagapagsalita. May pagkakapareho po siya sa isang nangangaral sa panahon natin ngayon. Okay? Ipinapangaral niya yung kalooban ng Diyos na kailangan malaman ng tao. No? At ang pangalawa naman is yung coming Messiah. Okay? Yung coming Messiah. Yung pag ipinapahayag or ipinapakilala ng propeta yung paghahanda sa pagdarating, no? Pagdarating ng tagapagligtas na si Jesus. Okay? Meron din po tayong wisdom literature na makikita po sa Old Testament. Na mga aklat, binanggit na nga po dito, Proverbs, yung Kawikaan, ang Ecclesiastes ay mga ngaral, no? Teach practical living and the fear of the Lord. No? So makikita po natin na itong mga, teka lang, si Ate Jasmine ba ay nandito na? Kasi nagtanong si Ate Jasmine eh. May wala po PowerPoint. Meron po. Pero ano, pupunta po tayo doon. Sige, tayo yun. Pupunta po tayo doon. Sige. Yan. Wisdom literature, Ecclesiastes. Sabi nga ng iba ang Songs of Songs ay pero ang Songs of Songs mas malapit kasi siya sa sa poetical song no. So yung Book of Job po ay pwedeng may turing or bahagi ng wisdom literature, ang Book of Job. Bagamat yung unang bahagi niya, it tells the narrative, yung story ng buhay ni Job. Yung mga sumunod po ay marami po doon ay tungkol sa kaalaman na nagpapahayag po sa kalooban ng Diyos. And then worship and prayer sa Old Testament makikita natin that there are psalms that model worship, no? Kaya po itong mga awit na ito, yung tinatawag nating the 150 Psalms, no? Na ito po ay actual na inaawit sa templo. Okay? Inaawit sa templo. Bagamat marami sa mga awit na to were written after the exile, no? When the exile took place and return yung sinasabing post-exilic era nung nagsiuwi ang mga Hudyo galing sa kanilang exile, no? Kaya po nevertheless inawit pa rin po siya doon sa Second Temple. Ito po yung temple na pinatayo sa time nila Ezra at Nehemiah. At dahil po dito sa mga awit na ito, ito rin po nagkaroon ng mga synagogues, no? Nagkaroon ng kasi panda yung napakalayo ng iba sa temple nung nag-exist pa to, no? Ay nagtayo sila ng synagogue para sa kung saan makakasamba sila kahit malayo sila sa templo. Well, of course, worse happened, no? Kasi after the time ni Jesus, AD 70, winasak na naman yung templo. Kaya po doon nagkaroon ng central position po yung sinagoga, no? Yung synagogues. Doon po inaawit itong mga psalms na to, no? At in doing so, during the time din ni Jesus, nakakabuo rin yung mga sinaunang mananampalataya ng mga awit, no? Na pang-Kristiyano, okay. Awit na pang-Kristiyano na karamihan dito ay nag-uugat sa Psalms. Okay? So yung Psalms ang nagbigay sa mga sinaunang mananampalataya ng pag-compose ng songs. At hindi po tayo sabihin natin, maging tayo po nakarating sa atin. So when we say yung evangelical church, yung sa Reformed Church, no? Ay nagkaroon din po ng mga composition ng mga himno, no? Ng mga himno. So kung kayo po ay mananampalataya na nung 90s, no? So nakaka-relate kayo sa paggamit ng mga hymns, no? Kagaya namin ng Kuya Tony. kagaya namin ng Kuya Tony, no? So God's sovereignty, pinapahayag din sa Old Testament ang sovereign niya o yung sabihin natin
yung pag sinabing paghahari, mababaw siya eh. Kasi yung paghahari, masyado siyang nakafocus sa political eh. No? Yung parang government, yung relationship ng Diyos bilang hari at tsaka yung kingdom niya. Pero pag sinabing sovereignty, no? Nakafocus ito na kahit na yung kanyang sovereign will, no? Na kahit na it seems na merong paglabag, no? Merong hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, nananaig pa rin yung no? Nananaig pa rin yung kagustuhan ng Diyos na mangyari. Kaya nga sovereignty. And even yung no, yung problem of evil, sin, si Satan, no? Na kahit itong mga forces na to, they go against the kingdom of God, no? Nagtatagumpay pa rin yung pinapakita pa rin dito yung pagtatagumpay ng Diyos, no? Laban sa kasamaan, sa kasalanan, kay Satanas, no? So, iyon so sa Old Testament makikita natin kung paano mas nagiging makapangyarihan ang kagustuhan ng Diyos na mangyari sa tao. Okay? Ano pa ba? And then of course human nature. So human nature, it reveals human weaknesses, sinfulness, and the need for God. Yan. Kaya po kung akala natin ang Old Testament ay nagbibigay siya ng mensahe tungkol sa Diyos, that's correct. Okay, that's correct. Pero it also reveals something about ourselves. Okay po ba? Pinapakita rin ng sa Old Testament, no? No? Pinapakita rin sa Old Testament yung yung pag-uugali ng tao. Karamihan dito from a narrative point of view. From a narrative. Naka-focus dun sa kung ano yung ginawa ng tao sa Old Testament o kung ano yung sinabi niya. 'Di ba? Ginawa at saka sinabi. Ayan. At more than that, no? Na kahit yung mga heroes of faith, no? Yung mga kinikilala natin na mga faithful men, kahit sila po ay nagkakamali, no? At doon sa kanilang pagkakamali, pinapakita dito yung kanilang responses doon sa kanilang ginawa, no? At karamihan sa mga responses ng mga heroes of faith na makikita natin sa Old Testament ay positibo. Anong ibig ko sabihin? Marami sa kanila ang pagkatapos silang magkasala sa Diyos, laban sa Diyos, nare-realize nila yung kanilang pagkakamali at pagkatapos nilang ma-realize yung pagkakamali na yon, no? Nanunumbalik sila kay Yahweh, no? Nanunumbalik sila ng may pagpapakumbaba. Nanunumbalik sila na pinapakita nila na ayaw nilang manatili sa isang buhay ng kasalanan, no? Yun. At allow me to use the example si David kasi kanina pa pumapasok sa mind ko si David, no? Si David pagkatapos niyang yung mga lunya at ipapatay ang asawa ni Uriah kasi nga nabuntis, di ba? Si Bathsheba ay nabuntis at para pagtakpan yung kanilang kasalanan, no? Pinapatay niya si Uriah para kasi nga buntis si Bathsheba hindi sinisipingan ni Uriah ang kanyang asawa. So, para mapagtakpan ang kasalanan na ginawa ni David, ipinapatay niya si Uriah. At pagkatapos noon, pinakasalan ni David si Bathsheba kasi nga buntis, di ba? So sa kabila ng maling ginawa ni David, no, sunod-sunod na mga maling ginawa ni David doon sa storya, ay umiral pa rin kay David yung pagpapakumbaba, pag-amin, no? Pag-amin ng kanyang pagkakamali sa harapan ng propeta na si Nathan, di ba? Si Prophet Nathan. No, so nandoon yung need for God. At when we say sinfulness, human weaknesses, the need for God, marami dito makikita natin sa mga awit, no, sa mga psalms, no. Kaya wag po nating babaliwalain yung mga awit na kasi minsan pag tayo liturgy tayo, yung magbabasa tayo ng passage galing sa psalm para simulan yung pag-aaral, di ba? Simulan yung pagsamba. No? Nakakakita tayo ng mga awit na panagoy, no? So minsan wag po nating iwasan 'yon kasi nakikita doon yung saloobin ng mga mananampalataya tungkol sa struggle nila, no? Struggle nila
na ayaw nilang mapalayo sa Diyos, di ba? Of course, sa Old Testament, nasabi ko po kanina, medyo ulitin ko lang po, ay makikita po yung pangako ng Diyos tungkol sa tagapagligtas, no, tagapagligtas na darating. It is a central message po ito throughout the Old Testament, ano po? Throughout. Marami kasi when we talk of the Messianic hope, marami dito mas nasasagot na ng New Testament itself. Kaya po kung kayo po ay nag-aral ng New Testament studies, no, malaking tulong po ito para again, hindi ko marami ditong mga naipaliwanag na sa teaching sa New Testament studies na para hindi ko na kailangan ulitin, di ba? Hindi ko na kailangan. And then of course, if nakikita natin yung gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Old Testament, no? Binibigyan din tayo ng challenge, yung mga kapatid, mga minamahal, no? Binibigyan din tayo ng challenge na paano natin maisasagawa, no? Paano ito nagiging naangkop, okay? Tandaan natin, ako bilang tagapagturo, sinusubukan kong iwasan yung term na pagsunod sa kautusan, no? Kasi nga si Jesus na yung nagbayad ng penalties ng pananagutan ng kautusan. Kaya po maging careful po tayo. Maging careful tayo na kung saan yung application natin ay parang nagiging Old Testament, no? Lagi po natin hahanapin dito yung mga prinsipyo na gustong ipahayag ng Diyos para sa atin sa ating kapanahunan. Okay? Sa ating kapanahunan. Kasi bakit po? Kasi originally, the Old Testament was not for us. It was not addressed for us. It was addressed to the people of Israel in the initial stage. And it was addressed to the Jews on a later stage. Kasi di ba, nahati yung kaharian ng Israel, Northern at Southern Kingdom. At yung Northern Kingdom, 10 tribo yon, natalo sila ng mga Assyrians, no? Natalo sila ng mga Assyrians. At natira na lang yung Southern Kingdom, which is Judah at saka Benjamin at ilan sa mga Levita. No? Kaya po tinawag siya na the Kingdom of Judah because of the emphasis on the tribe of Judah, which is yun yung tribe ni David. Again, we go back to the primary question, bakit mahalagang pag-aralan ang Old Testament? No? Dahil pag inaaral po natin yung Old Testament, di ba, ito po, pinalalalim nito ang ating pananampalataya. Natututunan po nating mahalin lalo ang salita ng Diyos. Okay? At nakikita po natin yung kaugnayan natin sa Diyos kahit pa sa Old Testament pa lamang, kahit pa man hindi pa dumarating yung si Jesus Christ bilang Messiah, no? Yung tagapagligtas. So makita natin how God is in control of history, kung paano niya pinamumunuan, which is sovereignty, the sovereignty of God. Hanggang sa maihanda niya yung pagdarating ni Jesus Christ sa time ng what we call yung appointed time ng pagdating ni Jesus sa pamamagitan ni Joseph at saka si Mary noong time niya. Okay po?